araw hindi nagawang ngumiti ni Clara. Napakabigat ng dibdib niya. Gusto niyang umiyak at ilabas ang sakit pero may trabaho siya na kailangang gampanan. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganun lang. Pagkatapos magbihis at kumain ay umalis na sila ni Jason. Sakay ng kotse nito na minamaneho ni Fabian. Bukod sa kanilang sinasakyan, meron tig-dalawang sasakyan na pinagigitnaan sila. Sakay ang mga bodyguards na inupahan ni Jason at ilang pulis galing sa ibang division kagaya nila. Mr. Armenton, may meeting ka pa pagkatapos natin pumunta sa factory for inspection. And after that, may dinner meeting ka kay Mr. Chulsuk. Imporma kay Jason ng kanyang sekretary na si Herman. Nang mapatingin ng lalaki kay Clara ay namumula ang tenga na nag-iwas to ng tingin. Ganda talaga ni Miss Clara, isip-isip ni Herman. Hinangaan na kaagad ni ang dalaga nang makita niya. Hindi kasi pangkaraniwan ang ganda nito. Mas mukha itong manika kaysa normal na tao. Kaya nakapagtatakang hindi artista o modelo ang kinuha nitong propesyon. Halos mabaling leeg ng sekretary ni Jason na si Herman, kaya naman tumikim si Fabian para kunin ang atensyon nito. Nakatuon ang atensyon ni Clara sa labas ng bintana, habang ang katabi niyang binatay nakatuon lang ang atensyon sa tablet na hawak, habang binabasa ang emails na mga natanggap. Pagdating nila sa factory ay sumalubong sa kanila ang grupo ng inspector dahil open space sila ay naging alerto siya, maging ang mga kasama niya. Nag-isang linya ang kilay ni Jason nang mapansing wala sa paliwanag niya nakatuon ang atensyon ng lahat kung hindi na kay Clara na nakangiti habang kausap na ngayon si Fabian. Tumikim ang binata. All of you, would you stop staring at my fiancé? Hindi may pintang mukha na siya na mga tao na palunok ng laway ang grupo. Agad na humingi ng dispensa ang mga ito kay Jason nang mapansing madilim ang mukha nito. Pasensya na ho sir, akala kasi namin artista si ma'am. Hindi na ho mauulit. Nahintakutang yumuko pa ang mga ito. Ewan ko sa'yo Fabian, imbes na gawin mong trabaho mo ng maayos, inuuna mong panliligaw. Hindi ka na nga gwapo, babaero ka pa. Ilagay mo naman sa lugar ang pagiging chickboy mo. Kaya laging naiinis sa'yo si Iza kasi ganyan ka. Sinong hindi gwapo? Ako? Mayabang na umiti si Fabian. Para sabihin ko sa'yo Clara, hinahabol ako ng chicks sa amin. Hindi lang taga-barangay namin ang naghahabol sa akin. Buong bayan pa, pagyayabang pa nito. Natigil ang dalawa sa pag-uusap na lumapit si Herman sa dalawa. Hi Miss Clara, hindi ako formal na nakapagpakilala. Nilahad na lalaki ang kamay. Ako nga pala si Herman, sekretary ako ni Mr. Armenton. Pwede bang malaman kung single ka? Alam ng binatang nagpapanggap lang ito na nobya ng kanyang amo, kaya malakas ang loob nito na tanungin ng dalaga tungkol sa status nito. Huwag mo sanang masamain ang tanong ko, curious lang naman ako. Walang nobyo yang si Clara, singit ni Fabian. Paanong magkakanobyo yan? Saksakan ng sungit yan. Walang nakakatagal sa ugali niya kung hindi ako lang. Nalukot ang mukha ng dalaga, sa sobrang inis ay malakas niya sinipa si Fabian sa binti. Napakadaldal talaga. Naku, mabuti naman at single ka pa pala. Ako din Miss Clara, single. Pagkatapos na magkamay nila Jason at ng head inspector ay tinawag niya ang kanyang sekretary. Herman, check my schedule tomorrow. Kumunot ang noon ng binatang hindi malingunan ng sekretary niya. Shit, nasa na ang? He blew a deep sigh nang makita itong kausap si Clara kasama si Fabian. Mukhang nag-enjoy ang dalawang lalaki habang kausap ang dalaga. Panay ang ngiti at tawa ng dalawa. Mabilis at mabigat ang hakbang na tinungo ni Jason ang kinaroroonan ng mga to. Alam mo Miss Clara, mas bagay sa'yo maging model o kaya artista. Ang ganda-ganda mo kasi, para ka manika. Papuri ni Herman na medyo namumula pa. Mainit na ang ulo ni Jason, pero lalong nag-init ang kanyang ulo nang marinig yon. How irresponsible. Agad na namutla si Herman ng malimunan. Ang kanyang amo na madilim ang muka. Maging si Fabian ay napalunok din. Is that how do you do your work, Herman? Kayong dalawa, wala kayong ginawa kung hindi magkwentuhan. Hindi ko binayaran ang serbisyo nyo para magchismisan. If you couldn't do your work well, tell me, ako mismo magpo-full sa inyo ngayon mismo. Galit na saad ni Jason ay kinalunok ng lahat ng naroon. Walang nagsalita sa takot na madamay. Kating-kati naman ang dila ni Fabian na huwag magdahilan. Sila lang ang sinita samantalang lahat kanina ay kanya-kanya ng kwentuhan. Napailing na lamang si Fabian. Pinili na huwag magsalita. Kahit pulis siya ay may kakaiba sa aura ni Mr. Armenton na hindi niya matukoy. Nakukonsensya tuloy ang binata dahil pati si Clara ay nadamay sa kanyang kadaldalan. Follow me Miss De La Cuesta. Malamig na utos ni Jason bago nagpatiuna naglakad. Kabadong sinundan ng tingin nila Herman at Fabian ang dalawa. Parang dragon naman si Mr. Armenton.
Grabe, nakakatakot siya. Eh hindi lang naman tayo nakikipagkwentuhan kanina kaya bakit tayo lang sinita? Napakamot si Fabian sa kilay. Sana ayos lang si Clara at hindi mapagalitan ng husto. Tumabingi ngiti sa labi ni Herman. Naku, malabo. Kilala ko yun si Mr. Armenton. Walang awa yun at pusong bato. Baka ngayon kinakausap na niya si Miss Clara para alisin sa grupo. Hindi mo ba mapigilan ang kakatihan mo? Kaya pati sa oras ng trabaho ay nanlalandi ka lang ng kung sino-sino. Napaawang ang labi ni Clara sa narinig. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Dumilim ang ekspresyon ng binata. Napakadilim ng tingin nito sa kanya. Stop acting like you're innocent, Clara. Kilala na kita kaya hindi mo maluloko sa arte mo. Kung hindi mo magawang pigilan ang sarili mong kalandian, you better quit your job. Hindi ko kailangan ng empleyadong katulad mo. Jason naman. Jason? Putol ng binata sa kanya. Who gives you permission to call my name? Maring wika nito. Wala, Miss De La Cuesta. Let me remind you this. Hindi ka narito bilang kakilala ko kung ano paman. Nandito ka dahil sa trabaho at bayad kita. Naintindihan mo ba? Maanghang nakatagang dugtong pa nito, kagat ang labing yumuko si Clara. Ramdam niyang pagkapira-piraso ng kanyang puso sa sakit. Sobra-sobrang insulto na kanyang natanggap mula rito at napakasakit noon para sa kanya. Nang marinig ang hakbang nito paalis ay saka lamang siya nagangat ng mukha. Huwag kang iiyak, Clara. You have to endure it. Dahil kasalanan mo naman kaya siya ganyan. Pasabi-sabi pa siyang huwag iiyak pero natagpuan niya ang sariling nakaupo at nakasubsob, ang mukha sa palad. Ang sakit kahit anong gawin niyang pagpapatatag sa kanyang sarili, hindi niya kaya. Nasasaktan talaga siya ng sobra. At tanging pag-iyak lang ang makakapagpagaan ng dibdib niya. Walang bumasag ng katahimikan habang nasa sasakyan sila, pero napansin ni Clara na panay ang sulyap sa kanya ni Fabian mula rearview mirror. Nasa mukha ng kaibigan niya ang pag-aalala dahil halatang pamumula ng kanyang mata at ilong. Sa sobrang puti niya kasi ay kaagad na mahalata yun. Sa Herman naman halata sa mukhang nakokonsensya. Akala kasi nito ay siya ang may kasalanan kaya napagalitan ng husto si Clara. Nang dumating sila sa HTW building na pag-aari ng Jason ay agad na pumasok sila sa gusali. Agad na yumuko ang lahat ng empleyado na makitang kanilang CEO na si Jason upang magbigay galang. Hindi nakaligtas sa mata ni Clara ang paghanga ng tingin ng kanya. Mapababae man at lahat sa kanya. Napapahanga sila sa taglay na ganda ng dalaga. Ang napakaputit makinis na balat ni Clara ay lumitaw lalo sa kanyang suot na blue midi dress. Bawat galaw ng dalaga ay sumasabay sa mahaba at maalo nitong buhok. Grabe, kahit sino napapatulala sa ganda ni Miss Clara, bulong ni Herman kay Fabian. Ang swerte mo dahil lagi mo nakikita ang ganda niya. Magpalit na lang kaya tayo ng trabaho. Biro nito, mabilis na umiling si Fabian. Ayoko pare. Baka hindi ako mamatay sa bala. Baka mamatay ako sa ugali ni Mr. Armenton. Saka mas nakakapogi ang pagiging pulis. Sabi nga nila kapag pulis, matulis. Malakas sa tawa ni Fabian. Pero agad itong natahimik nang maalalang nasa unahan nga pala nila ang kanilang amo. Parehong nanigas ang katawan nila Fabian at Herman na huminto sa paghakbang si Mr. Armenton. Samantalang agad na yumuko si Clara para itago ang mukha. Hanggang ngayon kasi ay namumulap ang kanyang mata at ilong. You two, maiwan kayo rito sa ibaba. Turo nito sa dalawa. Pati ako Mr. Armenton? Okay ho, sabi ko nga eh. Nakangiwing dugtong agad ni Herman. Nang tingnan siya ng amo sa paraang nagsasabi na, bingi ka ba? Lahat ay pinaiwan ni Jason sa ibaba, maliban kay Clara. Pati sa elevator ay silang dalawa lang ang sakay. Masama man ang loob ay hindi maiwasan ng dalaga na mapangiti. Kumalit sa elevator ang amoy ni Jason. Lalaking-lalaking amoy ng binata, nakakahalina at masarap sa ilong. Napailing na lang ang dalaga sa kanyang sarili. Kanina lang ay umiiyak pa siya dahil nasasaktan siya pero ngayon, daig pa niya isang baliw dahil panay ang ngiti niya. Kahit na hindi siya kinakausap o tinatapunan man lang ni Jason ng tingin, ay napakasaya niya dahil kasama niya ito ng solo ngayon. May fiancé na daw si Mr. Armenton. Naalala niya sabi ni Isa sa kanya, nanikipang dibdib niyang bigla. Parang anumang sandali ay maiiyak na naman siya. Nang huminto at lumabas si Jason ay sumunod siya rito. Pagdating sa office nito ay nanatili siyang nakatayo. Wala naman kasi itong sinabi na umupo siya. Saka sa totoo lang, nangangalay na siya at nangangati sa suot niyang vest. Habang tumatagal ay umiinit, nagtitiis lang siya kasi kailangan to. Yumisit Clara, naupo si Jason sa swivel chair nito. Maya-maya may kinuha to sa drawer. Naninigarilyo ka na pala, huli na para pigilan ng dalagang sarili. Nasambit na niya yon, kusa itong nanulas sa kanyang labi. Ang daldal ko talaga, baka mamaya sabihin niya ang pakialamera ko.
Matagal na ako naninigarilyo, Clara. Putol ng binata sa pag-iisip niya. Hindi mo yun alam dahil wala ka namang pakialam. Tinamaan siya. Tama si Jason, wala kasi siyang pakialam noon sa binata. Tanging sarili lang niya iniisip niya. Oh, I'm sorry. Hindi ko na dapat sinasabi yon dahil nakaraan na yun at walang kwenta kung pag-uusapan pa. Hindi sumagot ang dalaga. Nakapinid lang ang labi niya. Walang kwenta. Para kay Jason ay walang kwenta kung pag-usapan pang nakaraan. Pero sa kanya, ay napakahalaga nun. Doon kasi siya nakakapag-asa na baka kahit katitin ay may puwang pa sa puso ng binata. May meeting ako ngayon with board members. Tumayo na to. I want you to stay here. Baka kasi kung sino-sino na naman ang landiin mo habang wala ako. Sobrang diin ang kanyang kagat sa kanyang labi para pigilan ang sarili na huwag lumuha sa harap nito. Bakit napakadali para sa'yo na sabihin sa akin yan, Mr. Armenton? Garalgal ang boses niyang tanong. Gusto pa niyang sabihin na sana madama nito at malaman na sasaktan siya ng sobra. Pero hindi niya magawa na masalita pa. Kapag nagsalita kasi siya, alam niyang maluluha na siya at hindi niya yung gusto na makita ng binata. Kung iiyak man siya, gusto niya hindi yan makikita ng binata. Ayaw niya magbukang mahina sa harap nito. Dumako malamig na tingin ni Jason kay Clara. Because that's how you are, Clara. So stop asking an obvious question na alam mo naman ang sagot. Mariing sagot ng binatang kinayuko na lamang ni Clara. I'll go ahead. Maghintay ka rito kagaya ng utos ko. Siguro naman marunong kang sumunod sa simpleng utos, Clara. Katulad ng sinabi ko, bayad kong serbisyo mo. Kung hindi mo magawang simpleng utos kagaya nito, quit. Nang makaalis ang binati sa kalamang ni Clara pinakawalan ang luha sa mata. Iiyak mo lang, Clara. Kailangan mong magtiis alang-alang sa trabaho mo. Kausap niya sa sarili. Hindi ka pwedeng sumuko dahil kapag sumuko ka, talo ka. Tama, hindi siya pwedeng sumuko. Habang narito siya, hindi lang siya poprotektahan si Jason. Ipaparamdam niya rito kung gaano siya nagsisisi at ipaparamdam din kung gaano niya ito kamahal. Kaya kung kailangan niya magtiis ay gagawin niya. Tama, hindi ako susuko. Kaya ko to. Ipapakita ko sa'yo na hindi na ako katulad ng dating Clara, Jason. Hindi na't patutunayan ko yun sa'yo. Araw ng linggo ay day off ng lahat maliban sa mga naka-assign ngayong araw. May rotation kasi yung day off na nagbabantay kay Jason. At ngayon nga ay sabay-sabay silang walang pasok nila Isa at Fabian. Bumuga na muna siya ng hangin lumabas ng mansyon. Sa malamig na tingin na tangulang ang natanggap niya kay Jason nang magpaalam siya. Ano bang inaasahan mo sa kanya, Clara? Napipigilan ka niya? Tanong niya sa sarili. Clara! Malakas sa tawag ni Isa kasama si Fabian. Ano, tara inom. Libre daw ni Fabian. Ano? Angal ni Fabian. Teka, wala ko sinabing ililibre ko kayo. Mukhang mapapasubo na naman ang binata. Anong wala? Kasasabi mo lang sa akin kanina na huwag kang mag-alala, libre ko kayo mamaya. Tapos ngayon tatanggi ka? Wala nang nagawa si Fabian kung hindi ang libre silang dalawa. May kasalanan pala ito kay Isa kaya hindi makatanggi. Kamusta ng pagiging peking nobya ni Mr. Armenton, Clara? Napansin ko madalas kang parang wala sa sarili. Saka namumula palaging mata mo. Napapaiyak ka siguro sa kasamaan ng ugali nun ano. Munti ka na niyang maibuga ang iniinom na beer. Nandito sila ngayon sa mumurahing club lang. Hindi kasi afford ni Fabian ng high class bar. Pero ayos na rin ito kasi sanay na siya at marunong na makihalubilo sa iba. Hindi katulad noon. Fabian, baka nagkakamali ka lang, singit ni Iza. Bakit naman iiyak si Clara? Hindi naman mapaiyak ni Lourdes yan. Unang kahit na sino sa department natin. Umiwas ang kanyang tingin. Tama si Isa, bakit naman ako iiyak? Sanay na ako makihalubilo sa kahit na anong ugali ng tao. Mabuti pa, uminom na lang tayo at magpakasaya ngayong gabi. Tinaas niyang hawak na beer at nakipag-cheers sa dalawa. Clara, napukaw siya nang merong tumawag sa pangalan niya. Sancho, hindi niya inasang makikita niya rito si Sancho. Kamusta na, Clara? Ang tagal nating hindi nagkita. Tanong ng binata. Pagkatapos magpaalam ng dalaga, sa dalawang kaibigan ay nag-usap sila ni Sancho sa mesa nito. Nakita kong pumasok ka rito kanina kaya sinundan kita. Ang tagal na kasi mula nang huli tayo nagkita. Alam ko na matagal na to na pero gusto ko sana humingi ng tawad sa ginawa ko noon. Sinserong saad ni Sancho. I'm really sorry, Clara. Ngayon na magiging ama na ako at malapit ng ikasal. Marami ako natutunan at narealize sa buhay. Ngiting saad pa ng binata. Kakaibang kinang ng mata nito, hindi may tatanggi na talagang masaya ito. Mga bata pa tayo noon, hindi ko pa alam ang salitang responsibilidad. Marami pa ako nagawang mali at maling daan na itinahak bago ko napagtanto ang lahat ng kamalian na aking ginawa. Sana mapatawad mo ko. At sa susunod na magkasalubong tayo, sana maging formal tayo sa isa't isa. Kung hindi man tayo pwede na maging magkaibigan. Kanina pa wala si Sancho, naiwan si Clarang tumutungga ng beer. Mabuti pa si Sancho, ikakasal at magkakaroon na ng anak. Masaya na ito samantalang siya.
Heto, 28 na at single pa rin. Hindi pa masaya. Dugtong ng utak niya, mapait nang umiti siya. Pagbalik sa kanilang mesa, agad siyang inulan ng tanong ng dalawa. Siyang sinasabi mo na magiging nobyo mo soon? Tanong ni Isa, nanlaki naman ang mata ni Fabian. Hindi ka tibo, Clara? Nang makita ni Fabian ang masama niyang tingin ay napakamot to sa ulo. Pasensya ka na, okay? Karamihan kasi sa department, iniisip na tibo ka, kaya hanggang ngayon single ka. Hindi naman kasi nagkukwento sa amin na may nagugustuhan ka na pala. Paliwanag ng lalaki. Pero siya ba ang lalaking sinasabi ni Isa? Kuryosong tanong nito, bumuga siya ng hangin. Alam niya na kapag hindi siya sumagot ay hindi siya titigilan ng dalawa. Ganon katsismosa ang mga kaibigan niya. Hindi siyang tinutukoy ko. Nasa malapit lang siya pero parang ang layo niya. Abot kamay ko na siya pero parang ang hirap niya pa ring abutin. Nagkatingin na sina Isa at Fabian. Iniisip marahil ng dalawa na lasing na siya. Kapag naalala niyang malamig na tingin ni Jason ay kumikirot ang dibdib niya. Pati matalas at masakit na salita mula rito'y bumabasag sa dibdib niya. Clara, tama na yan. Lasing ka na. Awat ni Isa sa kaibigan. Sobrang dami na nitong nainom. Anak nang. Tama na Clara. Ang dami mo nang nainom. Mauubos ang pera ko sa'yo. Reklamo naman ni Fabian na napapalunok. Sa sobrang daming nainom ni Clara, tsak nakakapusin siya sa pambayad. Isa, pahiram na muna ng pandagdag. Kinapos ako ng pambayad. Nakaingos na namewang dalaga. Ano, akala ko ba libre mo? Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin. Huwag kang mag-alala kasi libre ko kayo mamaya. Tapos ngayon uutang ka sa akin ng pambayad. Natigilan si Isa. Sandali, nasa na si Clara? Kanina lang nandito siya. Naku naman, lasing na lasing pa naman ng babaeng yun. Mabuti pa hanapin na natin siya bago pa makalayo. Ani Fabian na nag-alala na rin sa dalaga. Pagkatapos bayaran ng bill nila ay kaagad nilang hinanap si Clara. Kasalanan mo to Fabian kapag may nangyaring masama kay Clara. Babarilin talaga kita. Bakit ako? Ikaw tong katabi niya kanina. Aray, buwisit! Halos mapatalon si Fabian sa sakit ng sipa ni Isa sa kanyang binti. Nilibre na kita, nananakit ka pa. Kanina ka pa tahimik ka, babae ba? Hula ni Warren sa iniisip ng kaibigang si Jason. Jason looked at him with a blank stare. Kaya bahagyang natawang kaibigang si Warren. Mukhang tama nga siya. What took you so long? Kanina pa ako naghihintay dito. Tss, wala ka talagang kwentang kausap. Muling umorder si Jason ng alak sa bartender. Pagkatapos lagukin ko'y umorder muli ang binata ng isa pa. Relax dude, kadarating ko lang lasing ka na kaagad. Huwag mo na maubusin ang alak dito sa bar. Tawang beer ni Warren. Tell me, sinong babaeng nakakapagpagulo sa isip ni Jason Armenton? Do I know her? Clara. Kusang sinambit ng utak ng binatang pangalan ng dalaga. Damn, ilang taon nang lumipas pero nagagawa pa rin guluhin ng babae yun ang sistema niya. Pinakatitigan ni Warren ang kaibigan. Hindi pa niya nakita na nagkaganito si Jason. Dahil nga kaya sa isang babae? No, imposible. Kilala niya si Jason. Hindi to nagkaganito maski sa fiancé nitong si Claudine. Kung ganun, sino kayang nasa isip ng binata? Nagkibit balikat na lang si Warren at hindi na lang nag-usisa. Alam ng binatang hindi rin magsasabi si Jason sa kanya. Muntik nang mabitawan ni Warren ang hawak na baso sa pagkatulala nang madakong kanyang mata sa babaeng pumasok sa entrance ng bar. The woman has a long and beautiful hair, white and a flawless skin, tantalizing eyes. Mukha tong manika. Napakagandang manika. Sandali lang dude ha. Mabilis na nilapitan ni Warren ang babae at in-approach to. Hi, mag-isa ka yata. Gusto mo ng kasama? Hindi pinansin ni Clara ang lalaki. Pinakaayaw niya sa lahat ay madaldal at mukhang babaero. At ganun ang tingin niya sa lalaking ito. Hey, don't touch me mister. Kung ayaw mong baliin kong kamay mo. Aniya sabay sinok. Hilong-hilo si Clara dahil sa kalasingan pero gusto pa niya mag-inom kaya nandito siya. Mabuti na lang natakasan niya sina Isa at Fabian. Makakainom siya ng marami nang walang pumipigil sa kanya. Hindi mapigilan ni Warren ang pagsilay ng sinusupil ng ngiti. Ngayon lang may babaeng nagtaray sa binata. Hindi sa pagyayabang, he is handsome and tall. He has something to be proud of. That is why many women are attracted to him. Pero mukhang walang pakialam ang babaeng to sa gwapong katulad niya. Will you get out of my way, mister? Nakaharang ka sa daraanan ko. I warn you, kapag hindi ako nakapagpigil, may kalalagyan ka. Banta ng dalagang tinawanan lang ni Warren. Inubos ni Jason ang laman ng baso. Nakakarami na siya ng nainom but he still wants more. Kulang pa ito, hindi pa siya tinatamaan. Hinanap ng mata niyang kaibigang si Warren. Nakita to ng binata malapit sa entrance. Nakatalikod to sa pwesto niya, mukhang may kausap. Mukhang nakahanap na ng lalandiin. I warn you, kapag hindi ako nakapagpigil, may kalalagyan ka. Automatic kung tumayo si Jason na marinig ang boses ni Clara.
Galit man ang boses ng dalaga, naroon pa rin ang lamyos nito. Ang lambing, masarap pakinggan. Damn, what are you thinking, Jason? That woman cheats on you. And besides, kakasal ka na. You should erase that slut on your mind. Kastigo ng kanyang isip. Nang makalapit ang binata sa kinaroroonan ni Warren ay sa kanya napagtanto na tama ang hinala niya. Boses nga ni Clara ang kanyang narinig. Halatang wala sa wisyong dalaga, bukod sa namumulang pisngi nito, namumungay din ang magandang mata ng dalaga. Iniwan niya ang tingin na nakakaakit nitong gandang-gandang, makamandag na noon ay nabihag at nabitag siya. Jason? Natigil si Jason sa paghakbang na marinig ang malamyos na pagtawag ni Clara sa kanyang pangalan. Wait, magkakilala kayo? Tanong ni Warren. Hindi maiwasang mapangiti ng binata. Mukhang sinuswerte siya. Hindi na siya may harapang makilalang magandang babae na sa harapan dahil magkakilala ito at ang kanyang kaibigan. Ipakilala mo naman ako sa kanya, dude. Ang sungit, ayaw ibigay ang pangalan sa akin. Nakakbay na bulong ni Warren sa binata. She is Clara, isa siya sa mga pulis na inupahan ko para bantayan ako. Malamig na turo ng binata. Diretsong tingin sa dalaga na banaag sa mata ang sakit. Isa lang siya sa tauhan ko. Yun lang ang papel niya sa buhay ko ngayon. Ang magpanggap na nobya ko sa harapan ng lahat. Siya nga pala, aalis na ako, Warren. May meeting pa ako bukas, I'll go ahead. Inupahan, yun lang ang papel sa buhay. Lahat ng sinabi ni Jason nag-iwan ng sakit sa puso ni Clara. Heto na naman ang pakiramdam na parang dinudurog siya sa sakit. No, hindi ako papayag. Mahal ko siya kaya hindi ako papayag na hanggang doon na lang ang sa amin dalawa. Kung kinakailangan ko magmakaawang mahalin niya ako ulit ay gagawin ko. Tutol ng kanyang isip at puso. Miss, tawag ni Warren kay Clara nang tumakbo ng dalaga para sundan si Jason. Jason! Natigil sa pagpasok ang binata sa kotse nitong marinig ang pagtawag ng dalaga sa kanya. Jason, sorry na please, patawarin mo na ako. Yumuko si Clara, hindi niya kayang lamig na tingin ni Jason sa kanya. Humikpi siya. Sinayang kong pagmamahal mo, niloko kita, sinaktan, lahat yun pinagsisisihan ko. Dinala ko yun ng ilang taon sa puso ko. Sobra akong nagsisisi kasi sinaktan kong lalaki nagmamahal na sobra sa akin. Naging bulag ako. Huli nang makita kung gaano kakahalaga para sa akin. Huli na nang ma-realize at makita ko kung sinong dapat na paglaanan ng puso ko. Nagangat siya ng tingin at nagmamakaawang sinalubong ang malamig nitong tingin. Nagmamakaawa ako, Jason. Patawarin mo na ako. It's too late, Clara. Kahit na ano pang gawin mong paghingi ng tawad, hindi mo na mapapagaling ang sugat na ginawa mo. You cheated on me. You also used me. Alam mo ba kung gaano kasakit ang panggagago mo? Pinagmukha mo kung tanga. Sa palagay mo makakalimutan ko yun ng ganong kadali lang? Clara, tears fell endlessly in her cheeks. Lungkot, sakit, panghihinayang at pagsisisi ang nasa kanyang mukha. Bawat sumbat ng binata ay siya namang pagbaon ng tila patalim sa kanyang puso. Dama niya ang sakit na dinulot niya rito noon. Mahal kita. Sa gulat ay nanigas sa kinatatayuan si Jason, maging ang magsalita hindi ng binata nagawa. Siya, mahal ni Clara? Pagak natatawa ang binata. Stop lying, Clara. Kung inaakala mo may magbabagong salitang yan, nagkakamali ka. Impit na umiyak ang dalaga, hindi na niya kaya pang labanan ng kanyang nararamdaman. Marahil dahil lasing siya at dala ng alak, umiiyak siya na parang bata at kulang na lang ay magmakaawa. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ko, Jason? Desperada niyang tanong. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Sabihin mo, ano bang kailangan kong gawin para matunaw ang sakit at galit mo para sa akin? Sabihin mo, gagawin ko. Really ha? May tuyang ani ng binata, kinabahan si Clara. Nakita ng dalaga kung paano tumumisi na para itong may binabalak at pati tiyang hindi maganda yon. Be my bed body, Clara. Satisfy me in bed. Kaya mo bang gawin yon? Natudang dalaga sa kinatatayuan. Awang ang labit hindi makapaniwalang nakatingin lamang siya sa gwapong mukha ng binata. Dahil sa sinabi nito ay natanggal ang kalasingan niya. Tama bang narinig niya? Si Jason, gagawin siyang, ang lakas ng loob mong sabing handa mong gawin ang lahat para mapatawad kita. Pumapayag ako. Si Jason naman ang natigilan. What? Pumapayag ako. Kung itong paraan para mapatawad mo ko, then let's do it. Aniya.